muna natin sila. Hindi ito tamang panahon para magturuan ng sisi. Sino pa bang may kasalanan? Wala lang ibang gumamat kundi sila. Pero hindi tayo pwede magtagal dito. Ubus na ang pagkain natin. Nakakatakot na rin ang mga tunog sa labas tuwing gabi. Mga traitor kaya! Isusumpa kayo ng aming lahi. Lahat ng mga manggagamot na kagaya ninyo, hindi naaabot ng ilang taon ng buhay nila! Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig sa channel na ito. Gusto kong magpasalamat dahil may babahagi ko ang karanasan namin ng asawa ko nung nagbakasyon kami sa probinsya ng kanyang lolo. Alam niyo bang naniniwala ako na kapag nadistorbo natin ang mga nilalang na hindi natin nakikita, nililigaw nila tayo? At yun nga ang nangyari sa amin ng asawa ko. Dahil sa ingay at pag-aaway namin, maling daan ang napuntahan namin. Para malaman ninyo ang lahat ng nangyari, samahan ninyo akong pakinggan ang aming naging karanasan. Tawagin niyo lang ako sa pangalang Alejandro. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Alejandro, kompleto na ba yung dala mo? Aalis na tayo oh. Baka naman maraming maiwang gamit ha. Tapos magtatatahol ka na naman kapag hindi mo nadala. Ay, Magtatahol. Ano bang akala mo sa akin, misis ko ha? Aso? Grabe ka naman sa akin ha. Nakakasakit ka ng damdamin eh. ay nako, ayaw mo lang talagang nasasabihan ka. Kapag talaga may naiwan kang gamit tapos hahanapin mo sa akin, ikaw ang iiwanan ko. Oo na, misis ko. Pag may naiwan, hindi ko hanapin sa'yo no. Teka nga pala. Nasaan na nga pala yung brief ko? Alejandro, wag mo ko simulang inisin ha. Makukurot talaga kita. Sumakay kami ng jeep papunta sa kabilang bayan at mula ron naglakad na kami ng asawa ko sa masukal na kagubatan. Sa isang liblib na probinsya kasi nakatira ang lolo ng asawa ko. Pagod na ako, mister ko. Sana man lang magkasilbi ang mga likod mo, no, at buhatin mo ko. Kung hindi lang kita mahal, kanina pa ako nagagalit eh. Dahil sa pagmamaltrato mo sa akin. Yung bigat ng bag mo. Parang dinala mo na lahat ng gamit mo sa cabinet eh. Siyempre, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa probinsya, no? Hindi ka naman sanay sa ganitong paglalakbay kaya maniwala ka sa akin. Tsaka baka mamaya, ikaw pang unang umiyak kapag nagkaaberya. Uy, misis ko, ako ang lalaki sa ating dalawa. Kaya naman ipagtatanggol kita ng walang pag-aalinlangan, no? Alejandro, teka lang. Parang hindi to ang daan papunta sa lugar ni na lolo ah. Oo nga no. Puro puno na lang yung nakikita ko eh. Parang paikot-ikot lang tayo, misis ko ha. Napahinto ako saglit at tinignan ang paligid. Hindi ko may kakailang kabang nararamdaman ko. Ang ingay naming dalawa kanina habang naglalakad. Hindi ko napansin na palayo na pala kami sa daang tinatahak namin. Ang kagubatan, kanina'y parang masiglang paraiso. Pero ngayon, may kakaibang lamig na akong nararamdaman. Parang may mga watang nakamasid sa amin sa bawat hakbang namin. Alejandro, sa tingin mo ba naliligaw na tayo? Teka, hindi ko nga alam eh. Hindi ba kabisado ba yung daan na to? Ako lang naman ang taga-buhat ng bag mo eh. Wala akong alam sa direksyon. Hindi ito ang oras ng pagbiro Alejandro. May kakaiba talaga eh. Oo na, sige. Pero kahit naligo tayo, gagawin ko ang lahat para makauwi tayo ng buo at ligtas, no? At saka, may bonus pa akong yakap galing sa'yo, ha? Kung hindi pa kasi panay ang kulit at tantsaw mo sa akin kanina, baka hindi tayo lumiko sa maling daan. Alam mo, parang gusto kong maligaw palagi. Basta ikaw yung kasama ko.
Alejandro, seryoso ko. Wala ka ba nararamdaman kakaiba? Eh, sa totoo lang, nararamdaman ko rin yung Kitty. Parang tahimik yung gubat, parang hindi ordinaryong lugar tong napuntahan natin ah. Ang sabi ni Lolo dati, may parte raw ng kagubatan na ginagalawan ng mga nilalang sa dilim, katulad ng mga aswang. At kapag nakarating ka na, hindi ka basta-basta makakalabas. Naku po, kung ganun nga, lalaban talaga tayo. Hindi kita iiwan, Kitty ha. Kahit anong nilalang pa yan, basta magkasama tayong dalawa, ayos lang yun. Hindi ako nagulat sa sinabi niya. Hindi ko man aminin kanina, pero sa totoo lang, unti-unting tumitindig ang mga balahibo sa katawan ko. Ang pinanggalingan naming puro ingay ng kalsada ang kinasanayan ko. Pero ngayon, nasa lugar ako na tila hindi ko alam ang daan pa uwi. Alam mo namang si Lolo ang isa sa pinakarespetadong albularyo sa probinsya. Hindi siya basta nagkukwento ng walang basihan. Alam ko naman yun, binibiro lang kita. Pareho tayong albularyo eh. Kung sakaling nga may aswang dito, lalabanan ko sila no. Hindi nila tayo kayang talunin. Tsaka may dala akong mga pangontra laban sa kanila. Mister ko, kailangan natin makahanap ng paraan para makaalis dito. Hanapin natin ang daan pabalik. Uy, pero paano? Paikot-ikot lang tayo, misis ko. Oh. Parang may gumagawa nito sa atin ah. Alejandro, tingnan mo. May anino sa likod ng puno. Walang niya. Di mapapalaban tayo. Akala naman nila madali tayong labanan. Seryoso na ako ng mga panahon na yon. Maliwanag pa ang araw pero ang anino, ibang klase. Mahaba, matutuli sa mga daliri. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong aswang ang nasa likod ng puno na yon. Napakapit si Kitty sa braso ko at sa unang pagkakataon ngayong araw, tumigil ako sa kakulitan. Totoong laban na ang haharapin namin sa unang araw ng paglalakbay namin. Mukhang naligaw kami ng asawa ko sa bayan ng mga aswang. Alejandro, maging maingat tayo sa bawat galaw natin. O sige, hihintayin kong paglapit nila. Nakahanda na rin naman ako si Batko para sa halimaw na yon. Nakahanda na rin ang bawang sa mga kamay ko. Pagbilang ko ng 3, isasaboy ko ang hawak ko. Agad mo siyang papatayin gamit ang sibat. Sige, misis ko. Pero kung may mangyari sa atin, lagi mong tandaan ha. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Alejandro. Pero huwag ka nga masyado OA. Lalaban tayong dalawa, okay? Hindi tayo magpapatalo sa mga aswang na yan. Alam kong kaya natin silang utakan. Okay. Pagbilang ka na. 1, 2, 3. Siguri mo siya! Mabilis na inihagis ni Kitty ang bawang sa aswang. At sa pagkakataong iyon, narinig kong pagaspas ng mga dahon sa likod namin. Tila ba'y may nagwawala. Inisang hakbang ko ang halimaw at tinusok ang puso nito gamit ang sandata ko. Nangisay ito at biglang humandusay sa lupa. Ilang sandali pa, naglaho ito na parang bula. Alejandro, hindi ko alam kung tama pa bang tumuloy tayo kina Lolo. Wala na tayong ibang mapagpipilihang, Kitty. Kung hindi ang bumilik sa pinanggalingan natin. Kung mananatili tayo sa gubat, baka mamatay tayo sa gutom eh. O kaya mapalibutan ulit tayo ng mga halimaw. Pero Alejandro, ramdam mo ba to? Parang may kung anong malamig na hangin na bumabalot sa bayan na ito. Hindi ito ordinaryong lugar. Parang kakaibang mga aswang ang naririto. Nararamdaman ko nga rin yung kakaiba nilang aura eh. Pero kailangan natin ng matutuluyan. Kailangan lang natin ng determinasyon. Basta tandaan mo, misis ko. Hindi tayo basta-basta tao. Albularyo tayo. Kaya lang kung may laban tayo kahit papano. Oo, tama ka nga dyan, mister ko. Sa dami ng nilabanan natin hon, kaya sanay na tayo sa ganito. Pero iba to, Alejandro. Ibang pakiramdam ko sa lugar na ito. Nilibot na namin ang kagubatan para makabalik kami sa aming pinanggalingan. Pero pabalik-balik lang kami hanggang sa naglakad kami ulit at napadpad sa lugar na ito.
Naglalakad kami malapit sa isang malaking bahay at nagulat kami nang biglang bumukas ang lumang gate ng mansyon. Napahinto kami sa paglalakad dahil may naglalakad papalapit sa amin. Magandang hapon mga anak. Mukhang napadpad kayo sa aming bayan Napansin kong pagod na pagod kayo. Abay, gusto niyo ba munang magpahinga sa loob ng bahay? Alam niyo kasi, hindi kayo pwedeng magpagala-gala rito. Abay, delikado para sa inyo. Alejandro, huwag tayong basta-basta magtitiwala. Baka bitag to ng aswang na gustong kumain ng yaman natin. Alam ko. Pero kailangan natin ng matutuloyan ngayon bago pa tayo lapain ng mga aswang dito. Ay, kung sa bagay, tama ka, mister ko. Basta, huwag tayo magpapabaya ha. Makiramdam tayo sa paligid. Baka bigla na lang tayong atakihin dito. Ano mga anak? Dahil nasa loob ng bahay. Sige po, Lolo. Tawagin niyo na lang akong Lolo Bobby. At ang asawa ko naman si Lorraine. Ay, hala, pasok kayo. Ako naman po si Alejandro Polo. At siya naman po yung misis ko, si Kitty. Ikinagagalag ko kayong makilala. Lina, tumuli na kayo. Habang naglalakad kami papasok sa bakuran ni na Lolo Bobby, ramdam na ramdam ko ang bigat ng paligid. Tahimik ang buong baryo, pero ang hangin ay tila may dalang bulong ng kaluluwa. Ang bawat yapak namin ay naguukit ng malamig na pakiramdam sa aming batok. Kitang-kita ko naman kung gaano kabait sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Kaya dahil gutom na at pagod, wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang makituloy muna sa kanila. Halika kayo, iha, iho. Maupo muna kayo rito. May inihanda na akong mainit na sabaw para sa inyo. Salamat po, Lola Lorraine. Napakabuti po ninyo ni Lolo Bobby sa amin. Oo nga po Malaking tulong po ito para sa amin ng asawa ko. Kasi matagal na kaming naglalakad sa gubat Pero parang paikot-ikot lang ho kami. Bay, saan ba kayo galing? Bihira lang nang dumaraan dito sa bayan namin Galing lang po kami sa kabilang bayan. Naglalakbay po kami papunta sa liblib na probinsya, kung saan ang lolo ni Kitty. Gusto ko kasi namin siyang dalawin. Mga albularyo nga ho pala kami. Albularyo pala kayo? Ay nakahahanga. Bihira ng kagaya ninyo ngayon. Marami nang mas pinipili ang makalimot sa mga sinaunang kaalaman. Kailangan pong ipagpatuloy ang kaalaman, lalo na't maraming nilalang pa rin ang gumagala sa dilim. At kami po, napili ng mga anito, kaya kailangan namin panindigan yun. Oo nga, tama ka iha. Marami pang ang gumagala sa dilim. Kaya nga dito sa amin iligtas kayo. Basta, marunong lang kayo makisama. Tsaka kung albularyo kayo, alam kong alam niyo na kung anong mga nilalang kami. Alam na ho namin, Lolo Bobby. Pag-apak pa lang po namin dito, alam na naming bayan to ng mga aswang At saka makakaasa po kayo sa amin na makikisama po kami sa kung ano man po yung tradisyon po ninyo. Habang humihigop kami ng mainit na sabaw, hindi ko maiwasang mapansin ang mga matang nakamasid sa amin mula sa labas ng bahay. Ramdam kong may mga anino sa itaas, pinagmamasdan ang bawat galaw namin. Sa tuwing kakagat ako sa tinapay, ay may kaba akong nararamdaman. Pinipilit kong huwag magpakita ng takot, pero sa sulok ng mga mata ko, nakikita kong kapareho kami ng nararamdaman ni Kitty. Hinawakan namin ang anting-anting na nasa bulsa namin. Mas mabuti na yung handa kami. Maganda ka, iha. Siguro marami na kayong nailigtas na buhay sa inyong kaalaman bilang albularyo, ano? Marami na rin po kami nagamot at marami din pong pagsubok sa panggagamot, Lola Lorraine. Pero masaya po kami nakakatulong sa aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Pagsubok. Yan ang nagpapalakas sa isang tao, iha. Aba, dito sa aming bayan, sanay na sanay kami sa mga ganyan.
Mukhang payapa po ang bayan po ninyo, no? Kahit tila malayo po sa kabiasnan. Payapa. Oo. Pero may sariling alituntunin ang lugar na ito. Hindi lahat ng dumaraan dito ay nakakaalis kagad. Ganun po ba? Bakit naman po hindi agad sila nakakaalis? Ay kasi, marami ang hindi handa sa tunay na anyo ng aming bayan. Kayo ba? Handa na ba kayo? Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Lolo? Kami ang bantay ng bayang ito. At kami rin ang mga nilalang na kinatatakutan ng ibang kauri namin. Biglang nanlamig ang aking katawan sa sinabi nila. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang mga kasamahan nila. Mga aswang na nakangisi, naglalaway at tila sabik sa laman. Mabilis kong hinawakan ang pulseras ng proteksyon sa aking bulsa habang kumakabog ang dibdib ko. Napatingin ako kay Kitty. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tapang. Alam kong handa siyang lumaban. Kailangan naming makaalis dito kahit buong bayan pa ang kalabanin namin. Alejandro, mukhang 2 aswang ang kakalabanin natin. Nakapalibot na sila sa atin, kaya humanda ka. Alam ko, misis ko. Pero hindi tayo susuko, ha? Mas malakas pa rin tayo. Kailangan lang din natin makaalis sa lugar na to. Huwag na kayong magpumiklas pa. Masasarap kayong apunan ngayong gabi. Ang bango niyo pa. Sariwang-sariwa ang dugo ninyo! Akala mo ba ganun mo kami kadaling matatalo? Tignan natin kung gaano kayo katibay! Handa na ako, Kitty. Ihanda mo na ang bote ng langis ng niyog at ang bawang. Sabay natin siyang atakihin. Handa na ako, Alejandro. Patayin natin ang aswang na yan. Humugot ako ng malalim na hininga habang naririnig kong pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang. Ramdam kong panginginig ng aking mga kamay. Pero pilit kong pinitatag ang sarili ko. Nasa harap ko si Kitty, matatag at handa na sa laban. Ang anting-anting sa aming mga leeg ay kumikislap. Parang binubuhay ang lakas ng aming pananalig. Wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Ito sa inyo! Ang liit naman ng hawak mong yan. Hindi mo ako maaabot yan. Ito, iligo mo muna ang langis ng nyog. Ang baho mo na kasi. Hindi pwede! Hindi! Ano bang hinihintay ninyo? Sundurin niyo sila! Kitty, saka na mo. May maparating pa. Wala kayo kwentang mga halimaw. Tatapusin na namin kayo. Itong sa inyo. Magsama-sama kayong lahat. Isa-isa naming nilabanan ang mga aswang. Ramdam ko ang kirot sa braso ko. Tinamaan ako ng matalas na kuko ng halimaw. Pero pinilit kong wag bumitaw. Ang bawat galaw ni Kitty ay mabilis. Parang sinanay ng tadhana para sa gabing ito. Habang tinatamaan namin sila ng langis, bawang at sibat, napapaatras sa mga ito. Hindi. Hindi sila ordinaryong tao. Pero tao pa rin sila. May hangganan ng lakas sila. Sige na! Sumugol na kayo! Kaya pa ba? Misis ko. Kaya pa, mister. Kasama kita eh. Sabay natin silang atakihin. Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Tama na! Ay magaling! Napakagagaling ninyong dalawa. Hindi kami nagkamali sa taglay ninyong kakayahan. Teka lang. Ano to? Bakit yung pinatigil ang labanan? May iba ba kayong plano? Parang biglang bumagal ang lahat. Mula sa dilim, nagpakita sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Nakangiti. Waring walang anumang pangamba sa kabila ng kaguluhang ginawa nila. Ang mga natirang aswang, biglang umatras at naglaho na lang bigla.
Wala kaming ibang plano. Ginawa namin to para subukin ang kakayahan ninyo. Abay masaya kaming nakapasa kayo sa pagsubok namin. Pagsubok? Ginawa niyo kaming parang laruan? Hindi namin kayo ginawang laruan, Iha. Isa itong pagsubok ng katapangan at katapatan. Dahil hindi basta-basta ang mga aswang sa lugar na ito. Kailangan naming malaman kung kakayanin niyong harapin sila. Kung sakaling malaman nilang nagpatuloy kami ng tao rito sa aming pamamahay. Pero bakit? Teka nga lang, hindi ko pa rin kayo maintindihan eh. Kayo nga mismong nag-utos sa mga aswang na atakihin kami. Ganito kasi yan. Kailangan naming makita ang tunay niyong kakayahan. Ang kakayahang ipagtanggol ang sarili. At ang isa't isa. Aba hindi birong maging tagapangalaga ng bayan nito, ano? Tagapangalaga? Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang basta mga halimaw ang aswang, Alejandro. Kitty, may mga katulad naming piniling huwag sumama sa kasamaan. Dahil kailangan naming panatilihin ang balanse sa bayan na ito. Habang nagsasalita sina Lola Lorraine, dahan-dahang bumababa ang tensyon sa paligid. Pero dama ko pa rin ang bigat ng mga katanungan. Ang buong akala ko'y kami ang biktima. Pero may malalim palang layunin ang lahat. Talaga nga palang kakaibang bahay ang tulo. Teka, pwede niyo po ba kaming turuan ng daan para makabalik sa pinanggalingan namin? Ay, pasensya na pero hindi namin magagawa yan, iho. Kailangan niyo munang dumaan sa matinding pagsubok para makalabas kayo sa kuwebag ito. Ano ang ibig ninyong sabihin? Hindi ba kami pwedeng makauwi bukas? Mahigpit ang seguridad dito. At sigurado ako ngayong gabi. Alam na ng ibang aswang na may taong nakatira rito sa bahay. Kaya maghanda na kayo. Ilang saglit akong natahimik. Ang bigat ng responsibilidad na iniaatang sa amin. Pero habang tinitingnan ko si Kitty na determinado, alam kong hindi kami basta-basta susuko. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas sa harapan ng iba pang mga aswang. Kung yan ang kapalaran namin, tatanggapin namin. Pero itong tandaan ninyo, hindi kami magpapatalo sa mga kalahi ninyo. Gagawin namin ang lahat. Makaalis lang kami dito. Kung kailangan naming lumaban hanggang sa uling hininga, para lang makalabas sa bayang to, gagawin po talaga namin. Mas mabuti nga kung lalaban kayo. At alam kong kakayanin niyo ang ibang mga aswang. Sa tapang at lakas ninyo, aba. Masasabi kong kakaiba kayong mag-asawa talaga. O siya, tama na yan. Magpahinga na muna kayo. Sa pangalawang pinto ang inyong silid. Pumasok na nga kami ng asawa ko sa silid. Magkahawak kamay kaming dalawa. Pareho naming suot ang singsing na nag-uugnay sa aming mga puso. Hindi yun ordinaryong singsing. Isa yung anting-anting. Ito ang gagamitin namin upang matalo ang mga halimaw na yun. Nagkatinginan kami at sabay na tumango. Alam na namin ang gagawin para bukas. Kaya naman, kinabukasan, maaga kaming nagising. Handa ka na ba mamaya sa pakikipagharap natin sa ibang aswang? Oo. Pero hindi pa rin tayo dapat makampante. Magandang umaga sa inyo. Mukhang ang seryoso ng usapan ninyo ha. Oh, maimbing ba yung tulog ninyo? Medyo hindi ho ako masyadong nakatulog eh. Pero ayos lang naman ho. Ano ho yung ingay sa labas? Mukhang nangaga yata nilang pumarito ah. Hindi man lang sila makapaghintay. Traitor kayo, Lolo Bobby! Lola Lorraine! Pinatuloy niyo ang mga dayo! Pinabad niyo ang patas ng ating lahi! Kitty! Huwag mong huuparin ng anting-anting ha. Bakit hindi natin sila kausapin? May nangyayaring kakaiba ngayon sa bayan. Nagkakasakit ang ibang aswang at nakakamatay ang sakit na yon.
Bakit hindi kayo makipag-usap sa kanila? Oo nga, may punto si Lorraine. Mga manggagamot kayo. Kaya alam kong kaya niyong gamutin ang mga aswang na may sakit. Ano sa tingin niyo? Hindi ho muna namin kayo masasagot tungkol dyan. Hindi pa po namin alam kung anong sakit nga ba ang kumakalat eh. Tama ka nga rin. O siya, labasin na natin sila. Sabay-sabay nga kaming lumabas at hinarap ang mga aswang na nagkakagulo sa labas ng bahay ni na Lolo Bobby at Lola Lorraine. Mahigpit kong hinawakan ng kamay ng asawa ko. Kung ganito karami ang mga aswang nakakalabanin namin, wala kaming tsansang manalo. Kaya kailangan naming mag-alok ng kasunduan. Balita ko, maraming nagkakasakit na aswang sa lugar ninyo. Bakit hindi tayo magkasundo? Gagamutin namin ang mga may sakit. Kapalit po noon, mananatili kaming mapayapa sa bayang ito. Ba, hindi ako sangayon dito ha? Mga tao kayo eh. Wala kayong lugar dito sa bahay namin. Tama ang asawa ko. Ang dala ninyo'y kamalasan sa amin. Dati tahimik ang bayan. Ngayon, may mga nagkakasakit na. Kayo siguro may kagagawa ng lahat ng yon. Hindi kami malas. May sakit na sila bago pa kami napunta rito. Kaya nga gusto namin makipagkasundo. Hindi para manggulo, kundi para tumulong. Kung hindi namin gagamutin ang mga aswang dito, baka mas marami pa ang mamatay. Ang kasunduan ay malinaw. Hanggat walang ginagawang masama sina Alejandro at Kitty, mananatili silang ligtas dito. Sila rin ang gagamot sa lahat ng aswang na may karamdaman. Ano ba yan? Pero hindi nyo alam kung anong panganib ang dala nila. Mga tao sila, tandaan ninyo. Hindi natin sila kauri. Ay, Ray, Sandra, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, hindi ito tungkol sa kung anong uri sila. Tungkol ito sa kaligtasan ng lahat. May sakit ang marami sa atin at wala tayong ibang pag-asa kundi ang tulong ng dalawang ito. Pakinggan niyo ako. Hindi ko hinihiling ang tiwala ninyo. Pero hinihiling ko ang pagkakataon na tumulong kami. Kung ayaw niyo, pwede naman kaming umalis eh. Pero siguraduhin ninyong kaya niyong gamutin ang mga may sakit. Nasa inyo na ang desisyon. Talagang hindi namin kailangan ng gagaya ninyo. Magaling ang mga manggagamot namin dito. Ramdam ko ang tensyon sa paligid noon. Ang malamig na hangin ay tila may dalang banta. Nakatingin sa amin ang 12-12 ng mga aswang. Iba-iba ang anyo. May matatalim na ngipin. May nanilisik ang mga mata. At ang iba'y lumulutang sa ere. Para bang nag-aabang ng sigalot. Pero alam kong hindi takot ang kailangan naming ipakita ngayon. Hindi kami naniniwala lang pakikipaglaban ng susi para magkasundo tayo. Kung matiwasa inyo kaming paalisin, hindi na kami babalik pa dito. Pero paano na mga kalahi ninyong may sakit? Wala na makakagamot sa kanila. Tama na, Ray. Sandra. Ano man ang sabihin ninyo, hindi natin itataya ang buhay ng marami dahil lang sa takot ninyo sa kanila. Paano kung sila magdala ng mas malaking panganib? Paano kung balak nila tayong linlangin? Hindi nyo ba nakikita? Wala lang ibang tutulong sa atin. Mamamatay tayong lahat kapag nagpapatuloy ang pagkakasakit ng mga kalahi natin. Pwes, kung may mangyaring masama, kayong mananagot, Lola Bobby. At hindi lang sila ang mananagot. Dahil pananagutin din namin ang aming mga sarili. Pero sana, makita niyo ang pagiging sincero namin. At sana man lang din, kaya rin ninyong tanggapin na hindi lahat ng tao kaaway ninyo. Tumahimik ang lahat matapos kong sabihin yun. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ng asawa ko habang mahigpit ko pa ring hawak ang kanyang kamay. Sa bawat paghinga, dama ko ang bigat ng desisyong kailangan naming panindigan. Gustuhin man naming makaalis, hindi namin magawa. Hindi namin alam kung saan ang daan. Kaya't kailangan muna naming makipagkasundo para walang gumalaw sa amin dito.
Kung masama man ang nakikita ninyo sa amin, ipagdasal ninyo na magkamali kami sa panggagamot. Pero kung wala, sana matutunan ninyong tanggapin kami. Simula ngayon, mananatili sina Alejandro at Kitty dito sa ating bayan. Gagamutin nila mga aswang na may sakit. Ngunit, kung sino man mananakit sa kanila, ako mismo ang makakalaban ninyo. Hindi ko gusto ang nais mangyari ni Lolo Bobby. Wala tayong magagawa sa desisyon niya. Pero, hindi ko aalisin ang mata ko sa kanila. Pagkatapos ng usapang yon, isa-isa nang nag-alisa ng mga aswang. Para bang naglalakad kami ni Kitty sa manipis na lubid ng tiwala at pagdududa. Hindi madali ang mga sumunod na linggo. Araw-araw kaming naggagamot ng mga aswang. Karamihan sa kanila ay lumapit na may pag-aalinlangan. Pero kita sa mga mata nilang desperado silang gumaling. Ngayon nga, nililinisan ng asawa ko ang pakpak ng isang sugatang aswang. Huminahon ka, Ramil. Hindi ka namin sasaktan. Kailangan lang nating alisin ang impeksyon sa pakpak mo. Salamat sa pagtulong sa akin. Akala ko mamamatay na ako dahil sa sakit kong to eh. Hindi naman to masyadong masakit. Kailangan lang talaga para mawala ang pamamagay. Sabihin mo lang kung mahapdi o masakit ha. Ayos lang. Kahit mahapdi o masakit. Basta para sa mga anak ko, kakayanin ko. Sa bawat gamutan, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabagong simoy ng hangin. May ilan pa rin tumitingin sa amin na masama, pero mas marami na ngayon ang bumabati kahit hindi pa ganap ang tiwala nila. Ngunit, ang mag-asawang Aling Sandra at Mang Ray, hindi pa rin natitinag ang pagdududa nila sa amin. Alam mo, hindi na ako kumbinsido sa mag-asawang albularyo na yan. Masyado silang mabait. Walang taong ganyan kabait. May tinatago mga yan. Kapag nagtaksil ang dalawang yan, tayo na naman ang magdurusa. Mang Ray, Aling Sandra, hindi ko kayo pipiliting maniwala sa amin. Pero sana, sa bawat batang aswang na gumagaling, at sa bawat pamilyang muling nagkakasama, makita ninyo na hindi lahat ng tao'y kaaway. May mga taong totoo rin ang layuning tumulong. Sige, tignan na lang natin sa mga susunod na araw. Tayo na, Ray, umalis na tayo. Baka sabihin nilang may binabalak tayo masama. Kinagabihan, habang nakaupo kami ni Kitty sa harap ng bintana, tumingila kami sa buwan. Bilog na bilog. Tahimik ang gabi na yon. Walang ingay, walang halakhakan. Kaya nanibago ako sa katahimikan. Mister, kaya ba natin to? Ano ba? Hindi natin kailangan kaya din nag-admisis ko. Yung mahalaga, ginagawa natin ang tingin natin ay tama. Kahit ilang beses tayong pagdudahan ng mga aswang na yun. Basta may natutulungan tayo, ayos na yun. Mister, bakit hindi natin tanungin si Lolo Bobby kung ilang araw, linggo, o buwan pa bago tayo makakaalis? Tama ka dyan. O siya bukas, itatanong ko yan. Magpahinga na tayo, Alejandro. Bukas, naghihintay na naman sa atin ang mahabang araw. Mahirap lumakad sa mundong puno ng takot at galit. Pero mas mahirap kung susuko tayo sa sarili nating kakayahan. Sa gitna ng dilim ng gabi, may liwanag na sumisilip. Liwanag ng pag-asa. At sa bawat sugat na aming ginagamot, umaasa akong unti-unti ring gagaling ang sugat ng takot sa puso ng mga aswang sa bayan na ito. Isang umaga,
Nakaupo kami sa sala kasama sina Kitty, Lolo Bobby at Lola Lorraine habang nag-aalmusal. Hindi ganon kasakit ang haring araw na tumatagos sa mga siwang ng tawid. Alejandro, Kitty, napag-isipan na namin ni Lorraine. Ang tanong ninyo, sa pangalawang kabilugan ng buwan, maaari na kayong umalis. Alam naming nalampasan nyo na ang pagsubok namin eh. Ay, salamat po Lolo Bobby. Malaking bagay po ito para sa amin. Oo nga po, Lolo. Pero sigurado po ba kayo? Tsaka bago kami umalis, sisiguruhin naming magagamot lahat ng aswang sa bayan to. Gagawa rin kami ng halamang gamot para sa kanila. Sa awa ng may kapal, unti-unti nang nagbabago o mga aswang na sinasakupan namin. Kahit mga aswang, natututo na ring magkaroon ng tiwala sa mga taong kagaya ninyo. Kung ganun po, lalo kami magsisikap na tulungan silang gumaling. Pero mag-ingat pa rin kayo ha. Hindi lahat bukas ang isipan para sa mga taong kagaya ninyo. May ilan na hindi matanggap ang panggagamot ng tao sa aming kahuri. Opo, naintindihan po namin. Basta magtutulungan tayo hanggang sa uling araw namin dito. Kayo ang pag-asa ng bayan na ito, mga anak. Huwag kayong susuko at kahit anong mangyari ay nasa likod nyo lang kami. Habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad namin. Hindi na lang basta panggagamot ang ginagawa namin, para na rin kaming mga gabay sa paghilom ng sugat ng kanilang bayan. At sa bawat aswang na gumagaling, tila unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang bayan na ito. Panibagong araw, panibagong panggagamot na naman ang haharapin namin. Sa isang maliit na kubo namin sila ginagamot. Maraming aswang, iba't ibang anyo. Ang ilan ay mukhang tao. Ngayon, nakapila sila. May ilan na nakangiti at may ilang tahimik pero umaasa. Aba, parang nagiging kulto ng ginagawa ninyo. Ang galing nyo talaga manggamot ha. Mukhang hindi na tayo ligtas sa mga taong yan. Ang daming aswang na lumalapit sa kanila. Paano kung may masamang mangyari? Relax lang po, Aling Sandra. Nandito po kami para tumulong, hindi para gumawa ng masama. Sana naman ho maintindihan niyo yon. Maraming salamat po, Leandro. Wala na po ang sakit ko. Ramdam ko bumalik ang lakas ko. Ganyan ang gusto naming marinig. Basta alagaan niyo ang sarili niyo ha. Oo, salamat po uli. Maya-maya pa, bumalik ang aswang na aming ginamot kanina. Ngunit bigla itong nangisay sa harapan namin. Nanginginig ang buong katawan nito at nagluluwa ng itim na likido. Nataranta kami ng asawa ko dahil sa biglaan at hindi maipaliwanag na pangyayari. Alejandro! Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nangingisay? Teka, Kitty, bigyan mo ko ng gamot. Bilis! Hindi ko alam. Bigla na lang ako. Diyos ko! Alejandro! Namatay siya! Paano nangyari yun? Tamang gamot ang ibinigay natin sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Mukhang naging malalang impeksyon niya. Kaya nangisay. Hoy! Ano to? Anong ginawa ninyo ha? Pinatay niyo siya ano? Sinasabi ko na nga ba? Delikado yung ginagawa ninyo. May lason ba ang gamot ninyo? Ha? Parang biglang nawala ang hangin sa paligid dahil sa lakas ng tensyong bumalot sa amin. Lahat ng mata nakatuon sa amin. Hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa aswang na yon. Ginamot namin siya. At gumaling pa nga siya bago umalis. Pero ngayon, patay na siya sa aming harapan. At ang takot ng mga aswang, mabilis na napalitan ng galit.
Kinahapunan, pinuntahan kami ni Mang Ray, Aling Sandra at ilan pang aswang. Handang-handa na sila sa pakikipaglaban. Mukhang gusto na nila kaming singilin sa nangyari. Kayo ang dahilan kung bakit may namatay na aswang. Hindi namin kailangan ng ganitong klaseng tulong kung may mamamatay lang naman. Sabi ko na nilalason ninyo ang mga aswang para puksain kami ng dahan-dahan. Hindi po totoo yan. Gusto lang po naming tumulong. Bakit naman po namin papatay ng mga tinutulungan namin? Ano ba, Mang Ray? Sandali lang ho. Bigyan niyo kami magpaliwanag do. Alam naming nagugulan kayo pero kailangan nating alamin ang totoong dahilan ng pagkamatay niya. Wala na kaming tiwala sa inyo. Mga taong nakikialam sa buhay namin mga aswang. O yan na ba? Tama na yan. Huwag kayong mag-away-away. Walang kasalanan sila Alejandro at Kitty sa nangyayaring pagkamatay ng lahi natin. Ano ba? Pakinggan muna natin sila. Hindi ito tamang panahon para magturuan ng sisi. Sino po bang may kasalanan? Wala lang ibang gumamat kundi sila. Kung ayaw niyo pang umalis, kami na magpapalaya sa inyo. O di kaya, mamamatay kayo sa bayang ito. Nararamdaman kong malakas na kabog ng aking dibdib. Hindi dahil sa takot para sa sarili ko, kundi para kay Kitty at sa iba pang aswang na nangangailangan ng tulong namin. Kung hahayaan naming lamunin sila ng galit at takot, mawawala ang pag-asang pilit naming binubuo. Huminga ako ng malalim at tinitigan ko si Mang Ray at ang iba pang galit na aswang, diretso sa kanilang mga mata. Alam namin, mahirap magtiwala. Alam namin takot pa rin kayo. Pero pakinggan niyo po kami. Kung gusto niyong alamin ang totoo, sabay-sabay natin itong imbestigahan. Kung may pagkukulang man kami, handa kami managot. Pero wag nating sayangin ang tiwalang unti-unting nabubuo dito. Ako ang magiging saksi sa investigasyon. Kung may itinatago man sina Alejandro, malalaman natin yon. Ang galing! Ngayon nilang iimbestigahan? Patay na ang kasama namin! Gusto namin ng hustisya para sa namatay naming kalahi. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Pare-pareho tayong takot. Pero kung hindi natin pagbibigyan ng isa't isa na magpaliwanag, magiging bilanggo tayo ng galit habang buhay. Kung may ibang rason man o ibang pumatay sa kanya, baka hindi galing sa kanila. Baka galing sa iba. Sa mga ayaw ng pagbabago sa bayang ito. Maaring tama ako, hindi ba? Natigilan ako sa sinabi ni Lolo Bobby. Natigilan din si Mang Ray at Aling Sandra. Pero kahit natapos na ang usapan na yon, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. Isa itong babala na mas may malalim pang anino na nagmamasid sa likod ng kagubatan ng mga aswang. At kung hindi kami magiging matatag, baka tuluyang lamunin ng dilim ang liwanag na sinisikap naming buuin. Ngunit isang gabi, nagprotesta ang mga aswang sa labas ng bahay ni na Lolo Bobby. Gusto nila kaming patayin, kaya tinulungan kami ng mag-asawa upang makatakas. Alejandro, bilisan mo! Baka gibayin nila ang bahay nila Lolo Bobby at makapasok sila. Hindi natin sila kakayanin sa dami nila. Oo na. Mukhang hindi matatapos ang ubulan ngayong gabing to. Teka, saan ba tayo dadaan? Dito kayo! Sa kanan! May lumang daan papunta sa likod ng bangin. Mabilis kayong makakadaan doon. Pero mag-ingat kayo. Baka may mga itinanim na bitag si Aling Sandra doon. Ay, salamat po, Lolo. Lola, kung hindi dahil sa inyo, baka naging pagkain na kami ng mga kalahi ninyo. Hindi kayo dapat nasa ganitong sitwasyon pero ipaglalaban namin ang hustisyang nararapat sa inyo, ha? Kaya huwag kayong mag-alala. Wala naman po kasi talaga kaming ginawang masama eh. Namatay ang aswang. Hindi dahil sa amin. Sigurado po ako doon. Hindi nila alam ang buong kwento. Nadadala lang sila ng mga sinasabi ng mga aswang na yon. Sige na, siya mag-iingat kayo, ha?
Habang tumatakbo kami sa makipot na daanan ng kagubatan, naririnig ko pa rin ang mga sigaw ni Namang Ray at Aling Sandra, kasama ang mga kasamahan nilang aswang. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng daanang ito. Ang bawat hakbang namin, parang kumakalabog na tambol sa dibdib ko. Ramdam kong lamig ng gabi, pero mas nangingibabaw ang takot na baka hindi na kami makalabas pa ng buhay. Huwag niyong hayaan makatakas sila! Buhay man o patay! Ibalik niyo sila sa bayan! Ginulo nila ang kaayusan ng ating komunidad. Dugo ang kabayaran sa pagkamatay ng ating kasamahan. Bobby, tama ba ang ginawa natin? Pagtaksil na ito para sa mga kasama natin. Hindi lahat ng patas ay makatarungan, Lorraine. Ang konsensya ko, ang susundin ko. Mga inosente sila. Kaya kailangan nilang makalis dito. Alejandro, may liwanag. Doon tayo. Nakikita ko rin. Pero parang, teka nga lang. Bigla kong napansin ang kakaibang mga patibong na nakalatag sa lupa. May mga bitag na kawayan na may matutulis na tinik. Mga lubid na kapag natapakan ay huhuli sa paa. At mga sekretong hukay na tinakpan ng dahon. Sadyang plinano nila ito. Gusto nilang hindi na kami makalabas ng buhay. Hinawakan ko si Kitty at dahan-dahan kaming naglakad. Maingat sa bawat hakbang. Umiwas sa bawat patibong. Alejandro, tingnan mo. May mga anino sa may puno. Para bang hinihintay nila tayo. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ganito. Kinahinatnan niya ito eh. Tinutulungan lang natin sila eh. Pero sa isang pagkamatay lang, ginawa na agad tayong kriminal. Akainis sila. Sapat ba ang kabutihan kung hindi naman nila yun nakikita? Ngunit sa paghakbang namin, nagulat kami nang marinig ang boses ni Mang Ray. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng asawa ko. Wala na kayong takas! Palibhasa! Pinayagan kayong maging manggagamot ng mga matandang yan! Dapat pati sila! Isama na natin sa parusa! Hindi niyo sila gagalawin! Hanggat may lakas akong lumaban, hindi kayo makakalapit sa kanila! Napalingon kami kay Lolo Bobby. Nakita naming tinutukan ng mga tauhan ni Namang Ray ang mag-asawang matanda. Halos magmakaawa na si Lola Lorraine sa pagod at kaba. Pero kahit nanginginig ang boses niya, matatag pa rin ang kanyang mga mata. Tama na! Tigilan niyo ng kabaliwang ito! Kamaliwan! Inosenteng buhay ang nawala dahil sa kanilang kapabayaan! Kailangan nila magbayad! Ano ba? Walang sino bang namatay dahil sa kapabayaan namin. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Hindi lang namin inaasahan na mangyayari yun. At hindi kami Diyos para pigilin ang kamatayan nila. Mga salita niyo lamang yan. Wala nang maniniwala sa inyo at hindi yan makabubuhay ng patay. Muli akong lumingon sa harapan. Kailangan naming makaalis sa bitag na ito. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ni na Lolo Bobby at Lola Lorraine. Hinigpitan kong hawak ko kay Kitty at sininyasan siyang dahan-dahan kaming sumiksik sa gilid ng mga halamanan para makalayo sa bitag. Alejandro, ano gagawin natin? Lalaban tayo. Pero hindi dito. Kailangan natin makahanap ng ligtas na lugar para makalaban tayo ng patas. Patuloy kaming gumapang sa masukal na bahagi ng gubat. Habang palayo kami ng palayo sa kanila, mas ramdam ko ang kirot ng pagkasira ng tiwala sa lugar na ito. Hindi dapat ganito magtatapos ang lahat. Pero kung itong kapalaran namin ngayon, kakayanin namin. Hanggat magkasama kami ni Kitty, may pag-asa pa rin. Tumakbo kayo mga anak! Kami na ang bahala rito! Salamat po, Lolo Bobby. Salamat po. Tayo na, mister! Bilisan na natin! Hindi ko alam kung anong naghihintay na kapalaran sa atin. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Oo, Alejandro. Manaligdan tayo sa kanya.
Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Habang papalayo kami, naririnig ko pa rin ang sigawan sa likod. Ang bawat yabag namin ay papalapit sa hindi pa tiyak na bukas. Pero isa lang ang alam ko, hindi pa tapos ang laban na ito. At sa likod ng madaling na kagubatan, may aninong mas malaki ang nagmamasid sa amin. At balang araw, haharapin din namin yun. Natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang kuweba. Doon muna kami pansamantalang magtatago. Sa loob ng kuweba nung gabi na yon, madilim at ramdam namin ang lamig. Nakaupo kami ni Kitty sa tabi ng maliit na apoy. Alejandro, isang araw na tayo dito. Hanggang kailan tayo magtatago? Hanggat kinakailangan, Kitty. Hindi tayo pwedeng lumabas basta-basta. Alam kong hinahanap pa rin tayo ng mga aswang na yun eh. Pero hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ubus na ang pagkain natin. Nakakatakot na rin ang mga tunog sa labas tuwing gabi. Bukas, lalabas ako. Hanap ako ng makakain. May nakita akong puno ng saging sa may bandang silangan. Kukunin ko yun. Mag-ingat ka ha. Hindi natin alam kung may nagmamanman sa atin. Baka isa pala yun sa mga patibong nila. Alam ko, misis ko. Pero kailangan natin mabuhay, Kitty. Para sa kinabukasan natin. Bakit ba kasi kailangan pa nating masangkot sa kaguluhang ito eh? Sana simple na lang ang buhay natin ngayon. Ay naku, gusto ko lang naman bisitahin si Lolo sa huling pagkakataon. Pero naligaw pa tayo. Ay naku, kung pwede ko lang ibalik ang mga araw na yun. Di sana, hindi tayo naligaw. Pero nandito na tayo eh. Lalaban tayo. Kahit ilang beses pa tayong habulin ng kamatayan. 2 araw na naming naging tahanan ng madilim na kuweba na ito. Araw-araw, nilalabanan namin ang gutom at pagod. Para na kaming naglalaro ng tagu-taguan sa mga aswang na patuloy na humahabol sa amin. Ramdam namin ang bawat tensyon sa galaw namin ni Kitty. Hindi namin alam kung kailan darating ang oras na tuluyan kaming makikita. Pero sa kabila ng lahat, ako'y kumakapit sa pag-asang makakaligtas pa kami. Habang papauwi ako galing sa pagkuha ng saging, narinig ko ang boses ni Mang Ray at Aling Sandra. Bigla akong nakaramdam ng kaba para kay Kitty. Sandra, naamoy mo ba yun? Parang usok ng kahoy ah. Galing sa kuweba. Tama ka, mahal ko. Hindi na sila makakalayo ngayon. Ilang araw na natin sinusundan ang bakas nila. Ngayon, sigurado na akong nahanap na natin sila. Matagal na talaga ako nagtitimpi. Gusto ko silang makausap. Kung mag-asawang yon, bago pa mahulig lahat. Kumalma ka, mahal ko. Kailangan nating tiyakin na wala sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Hindi natin pwedeng sirain ang mga plano natin. Umalis sa kanila sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Mukhang may sinusundan silang iba. Ngayon na ang tamang pagkakataon. Puntahan na natin sila. Halika na. Sa wakas, matutuldukan na ang laro ng tagu-taguan na to. Tayo na. Huwag tayong gumawa ng ingay para hindi makahalata sina Lolo Bobby. Salamat naman at natapos na rin ang pagpapanggap natin. Makakamtan na rin natin ang hustisya para sa ating mga aswang. Mabilis kong tinungo ang kuweba kung saan iniwan ko si Kitty. Kailangan na naming makaalis kaagad bago pa kami makita ng mag-asawang Mang Ray at Aling Sandra. Pero pagdating namin, naghihintay na sila sa bungad ng kuweba. Inihanda ko ang sarili ko sa laban. Mahigpit kong hinawakan ang sibat ko. Lumabas si Kitty mula sa kuweba at pumwesto sa likuran ko. Hawak ang bote ng langis na may pulbos ng halamang banaba. Sa harap namin, naroon sina Mang Ray at Aling Sandra. Anong ginagawa niyo rito? Kung gusto niyo makapaglaban, hindi kami atras. Teka, sandali. Alejandro, Kitty, sandali lang.
Hindi kami narito para lumaban. Madali lang sabihin yan. Pero may aswang kayo sa likod ninyo. Sige! Subukan niyo lumapit pa. Uunahan ko na kayo. Ano pa ba ang gusto nyo, ha? Umalis na nga kami sa bayan nyo, di ba? Huwag kayong magpanggap ng mabait. Alam kong gusto nyo kaming patayin. Siguro nga, mali ang pagkakakilala nyo sa amin. Pero sinadya namin ganun para mapaalis kayo. Hindi kami ang tunay ninyong kalaban. Ang totoo kasi yan, patagal na namin binabantayan si Lolo Bobby at Lola Lorraine. Sila ang ugat ng lahat ng gulong ito eh. Ang sakit na kumakalat sa mga aswang. Gawa nila yon. Teka, kung totoo yan, nasa naman ang patunay nyo ha? Kung wala, makikipaglaban talaga kami sa inyo. May 5 kayong segundo para umalis. Hindi kami basta nagtitiwala. Lalo na sa mga aswang na gusto kaming kitilin. Hindi kami aalis at huwag kayong mag-alala. May dala kaming patunay. Isa sa mga tauhan nila Lolo Bobby ang nahuli namin sa gubat. Hindi lang siya basta alagad. Siya ang nagpaparumi sa mga kapwa naming aswang. Lorraine! Halika rito! Mula sa likod ng mga puno, gumapang ang isang aswang. Isang lalaking may gapos sa katawan, itim ang takip sa bibig, at may lapnos ang balat sa mukha. May kaliskis sa leeg niya. Siya ang tagaluto sa bahay ng mag-asawang yon. Nang makita ko siya ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o matatakot. Pero sa halip, napuno ako ng tanong. Totoo ba ang sinasabi ni Namang Ray? Totoo ba ang mag-asawang tumulong sa amin noong una ay sila palang may masamang plano? Anong ginagawa ng aswang na to? Bakit niya siya nahuli? Nahuli namin siya habang sinusundan ng mga yabag ninyong papunta rito. Ayon sa kanya, inutusan siya ni Lola Lorraine na lasunin ang paligid gamit ang usok ng sinunog na halamang patay para mawalan kayo ng lakas. At bakit naman namin paniniwalaan ang sinasabi ng isang aswang na galit sa amin, ha? Dahil totoo ang sinasabi namin. Tignan niyo to! May marka siya. Tatak ni Lolo Bobby yan. Ginagamit niya sa mga aswang na ginagawa niyang alipin. Huwag kang magsinungaling. Kung ayaw mong putulin ko ang dila mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ginusto kong tumakas. Pero kahit saan ako lumingon, sila pa rin ang may hawak ng buhay namin. Ginagawa kami bihag. Mga manggagamot kami na kapag hindi sumunod, ginagawang eksperimento. Grabe. Mrs., kung totoo to, mas malalim pa ang ugat ng kasamaan sa bayang to. Kung totoo nga to, kailangan natin kumilos. Pero hindi kami basta susunod sa plano nyo. Kailangan namin makasigurado na hindi kayo nagsisinungaling. Handa kaming dalhin kayo sa mismong lihim na silid ni Lolo Bobby. Doon niya ikinukulong ang mga albularyong hindi niya masilo. Teka, kilala niyo ba si Aling Cora? Dating manggagamot sa kabilang baryo. Ngayon, isa na lang siyang kalansay sa ilalim ng simbahan. Naging biktima din ng eksperimento. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa mag-asawa. Detalyadong ibinalita nila. Ang dami nilang nalalaman. At sa kabila ng lahat ng pagkukunwari nila Lolo Bobby at Lola Lorraine, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kilabot sa mga totoong kalaban. Habang hawak ni Kitty ang pulso ng aswang, napansin kong panginginig ng kanyang mga daliri. Matapang ang asawa ko, pero hindi ibig sabing wala siyang takot. Alam kong iniisip niya ang iniisip ko. Kung anong kapalit ng pagkampi sa maling panig. Kung sasama kami sa inyo, kailangan malinaw ang plano. Kapag may ginawa kayong masama, hindi kami magtatalawang isip na patayin kayo. At kung nagsisinungaling kayo, kami mismo magpapatahimik sa inyo. Walang problema. Hindi kami lalaban kung nagsisinungaling kami. Ang gusto lang namin ay hustisya para sa kapwa namin aswang at wakasan ang paghahari ng 2 impakto na yon. Bukas ang gabi, sa ilalim ng buwan,
Ipapakita namin ang lihim na silid. Pero kailangan natin kumilos ng tahimik ha. Maraming matang nagmamasid doon. At kung tama nga lahat ng sinabi ninyo, kami mismo ang papatay sa dalawang matandang yon. Sisiguraduhin namin hindi na muling makapanakit sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Hindi sila basta-basta kalaban. Malakas sa mga mag-asawang yun. Isang hamong ang lahi nila. Kaya mag-ingat kayo. Nagtagpong mga mata namin ni Kitty. Sa unang pagkakataon, hindi galit kundi pangamba at pagkakaisa ang naramdaman ko. Hindi pa tapos ang laban, pero alam na namin kung sino ang tunay na kalaban. Habang pinakakawala ni Kitty ang tali ng aswang, iniabot naman ni Mang Ray ang lumang mapa ng kuweba. Alam kong simula na ito ng mas madilim na pakikipaglaban. Kung malito, Alejandro, sana mapatawad tayo ng mga nauna sa atin. Hindi nga tayo nagkamali, Kitty. At hindi tayo pwedeng manahimik habang nilalamon ng kasinungalingan ng lugar na to. Alejandro, ito ang daan papunta sa silong ng kuweba. Doon sila nagsasagawa ng ritual. Baka ito na ang huli nating laban. Pero kung ganun man, mas gugustuhin kong mamatay na lumalaban kesa mabuhay sa kasamaan na matanda na yon. Hindi ito ang huli. Hanggat may natitirang kasamaan, lalaban tayo. Kailangan natin mag-ingat. Kapag napaniwala natin silang kakampi pa rin tayo, doon natin sila atakihin. Sige, sangayon ako. Gagawa na lang din ako ng gamot para hindi nila maamoy na galing kayo dito. May langis kaming pampasira ng balat nila. Dadalhin din namin yon. Akala nila habang buhay kami magpapaloko. Hindi na yun mangyayari. Lalaban na kami. Minsang nagtagpong mga mata namin ni Kitty. Nakita ko ang takot na matagal niyang tinatago. Pero higit sa takot ay naroon ang determinasyong higit ko pa nasilayan noon. Kami na lang ang natitirang pag-asa ng baryo na ito at naaamoy na ng mga halimaw ang halimuyak ng pagtataksil. Ilang araw kaming nanatili sa kuweba. Wala kaming ginawa kundi mag-ensayo, gumawa ng mga pangontra at hintayin ang pagdating ni na Lolo Bobby at Lola Lorraine. Hanggang sa isang gabi ay dumating na nga sila. Alejandro, Kitty, malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. Kayo lang ang kayang magpagaling sa mga aswang na may sakit sa bayan namin. Pero may hihilingin kami. May batang nakita sa gubat. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kailangan siyang dalhin dito, ngayon. Ngayon po ba agad, Lola? Gabing na po. Wala kaming kakayahang makakita ng malinaw sa dilim. Sa tingin ko, mas mabuting ipaubayan na lang sa mga aswang ang paghanap sa batang yun. Alejandro, kami ang bahala sa inyo kung manganib ba ng buhay ninyo. Wala ba kayong tiwala sa amin, ha? Oo, baka naman. Hindi niyo na kami kakampi. Siyempre po. Kakampi namin kayo, Lola. Hindi namin malilimutan ang tulong niyo noon. Pero kung gusto niyo talaga kami na maghanap sa bata, gagawin namin. Para sa kaligtasan niya. Mabuti kung ganon. O sumama na kayo. At huwag na kayo magdala ng gamit. Hindi niyo naman kailangan ng proteksyon kung kasama niyo kami. Hindi ba? Oo naman, Lola Lorraine. Wala kaming dapat ikabahala hanggat kasama kayo. Teka, bago natin puntahan ang bata, may pupuntahan muna tayo. Isang lugar na pwedeng pagtaguan pansamantala. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Parang nahahalata na nila na wala ng tiwala namin. Dinala nila kami sa ibaba ng kuweba. Nanayong mga balahibo ko, may kakaiba sa paligid. Iba't ibang amoy ang sumalubong. May asupre, bulok na laman, at halimuyak ng kasinungalingang matagal nang nakatago sa bango ng bulaklak at insenso.
Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Hindi ba, Lorraine? Patagal namin tiniis ang pagpapanggap para mapalapit sa mga katulad ninyong manggagamot. Pero ngayon, sapat na ang mga kaluluwang nalikom namin. Kayo na lamang ang kulang para makumpleto ang aming eksperimento. Anong balak niyo gawin? Akala namin, kakampi namin kayo. Isa kayong halimaw! Nagkatiwalaan kayo ng buong puso! Tapos ito ang igaganti niyo sa kanila! At sila rin! Kakainin namin! Ngayon, simulan na natin ang huling karnabal! Wala na kayong takas. Kayo ang huling handog para sa aming pagbabagong anyo at kalalasan. Sa isang iglap, nagliwanag ang anting-anting sa bulsa ko. Mula sa malalaking bato ng kuweba, lumitaw sina Mang Ray at Aling Sandra. Ang buong paligid ay napalilibutan ng pulbos mula sa tuyong dahon ng banaba at itim na bawang. Alam ko na nasa bitag na sila. Nakapananggalang sa ilong sina Mang Ray at Aling Sandra para hindi nila maamoy ang ginawa naming pangontra. Akala nyo, kailangan may plano? Ngayon, tikman niyo ang puot ng mga aswang na walang awa ninyong binigyan ng sakit para lang sa walang kwentang eksperimento. Para sa mga inosenteng pinatay ninyo, lalaban kami! At para sa lahat ng naniwala sa kasinungalingan ninyo, ngayon, babawi kami! Mga traitor kayo! Isusumpa kayo ng aming lahi. Lahat ng mga manggagamot na kagaya ninyo, hindi naabot ng ilang taon ng buhay nila! Ito na ang katapusan ninyo! Alejandro! Sabay tayong lalaban! Handa ka na ba, mga Ray? Handang-handa na. Kanina pa! Unang sumugod si Lolo Bobby sa amin ni Mang Ray. Mabilis ang bawat galaw niya sa anyong aswang pero kahanga-hanga. Hindi nagbabagong boses niya kahit halimaw na siya. Sinipa ko siya sa likuran habang umatake siya sa harap pero mabilis siyang nakaiwas. Nagkabanggaan kami ni Mang Ray. Pareho kaming napadaing. Walang yaw! Ang bilis mo, Lolo Bobby! Akala mo ba? Matatapos mo ako ng ganun-ganun lang? Hanggang ngayon, puro yabang ka pa rin, Alejandro. Tignan natin kung kayang-kaya mong protektahan ang mga aswang ng bayan ito. Alejandro! Sa kanan mo! Ayun na! Walang ya! Ray! Sabay tayo! Kamba pa tayo pa para sa ganitong laban! Tumigil na kayo bago kayo mamatay ng walang saysay! Mas pipiliin ko pang mamatay sa laban kesa yung ko sa halimaw na kagaya mo! Ikaw ang nagturo sa akin na huwag sumuko. Ngayon, ako naman ang magpapaalala sa'yo kung sino talaga ako! Kung ganon, ipakita mo ang lakas mo! Sa bawat hampas at iwas ko, ramdam ko ang bigat ng laban. Ito ay labang buhay o kamatayan. Si Lolo Bobby, dahil sa kanyang anyong halimaw, dala ang bilis at bagsik ng isang matandang mandirigma. Hindi kami makasabay ni Mang Ray. Nang sinipa siya nito, tumama siya sa pader at bumagsak ang katawan sa lupa. Sumugod ako mula sa likuran at tinaga siya ng sibat, pero nakailag siya. Nasapul niya ako ng siko sa sikmura. Napaluhod ako sa sakit. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko sina Kitty at Aling Sandra. Nilalabanan si Lola Lorraine. Huwag mong isipin na madali mo kami matatalo, Lola Lorraine. Hindi lahat ng matanda kinaawaan. Aba-aba, ang tapang mo. Babae ka lang. Babae nga lang. Pero malakas sa babae, Aling Lorraine. Mga walang respeto sa nakatatanda. Wala lang respeto sa masamang aswang na kagaya mo. Lalo na kung sinungaling ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang ninyo. Teka, ano yan? Alessandra! Oh! Alejandro! Ray! Wag!
Biglang bumula ang katawan ni Aling Sandra. Sa isang iglap ay nagsimulang gumapang at magbagong balat niya. Para siyang natutunaw hanggang sa naging isang uod na gumagapang sa lupa. Isang malakas na kaluskos ang pumunit sa katahimikan. Ngayon ko lang napagtanto, tubig, ang kahinaan ng amalanhig. Naalala ko ang kwento ni Aling Perla. Kapag binuhusan ng tubig ang ganitong uri ng aswang, bumabalik sila sa tunay na anyo. Mga nilalang mula sa hukay na gumagapang pabalik doon. Sinabuyan din ng tubig si Mang Ray. Napasigaw siya at natumba sa lupa habang unti-unting sumisingaw ang kanyang balat. No! Patuloy mo sa Alejandro! Ikaw na bahala sa kanya! Mang Ray! Wag! Huwag kang bibitaw! Lalaban tayo! Alejandro, kailangan na nating tapusin to. Tayo na lang ang natitira. Ngayon nyo ipakita ang lakas nyo. Wala na kayo kakampi. Misis ko, ang sitsing natin. Alejandro, naalala mo yung sinabi ni Lola? Yung singsing natin. Hindi pala basta singsing lamang yun. Isa yung anting-anting. Doon ko naintindihan na ang singsing namin may ukit pala sa loob. Noong kasal namin, palaging sinasabi ni Lola Feli, ang tunay na pagsasama, pinoprotektahan kahit sa kabilang buhay. Akala ko noon, linyang pampakilig lamang o pampa-inspire. Lumapit si Kitty, sabay naming hinawakan ang singsing at bigla itong nagliwanag sa ilalim ng buwan. Anong klaseng liwanag yan? Ang masakit! Alejandro! Kitty! Itigil niyo yan! Ito ang sinumpaan naming proteksyon. Hindi lang ito laban ng tao at ng mga aswang. Laban ito ng pag-ibig. Laban sa kasamaan. Ito na ang katapusan ninyo! Ah! Hindi pa tapos ang labang ito. Papalik kami sa ibang katawan, sa ibang anyo. Papatayin namin kaya! Hinding-hindi nyo na yung magagawa. Dahil hindi na kami papayag na muling maghasik kayo ng lagim. Malakas silang sumigaw. Nagliyab ang katawan nila Lolo Bobby at Lola Lorraine. Umalingaw-ngaw sa hangin ang mga huling sigaw nila. Nang tuluyan silang mawala, lumapit kami kina Mang Ray at Aling Sandra. Unti-unti silang bumalik sa anyong tao. Basang-basa, sugatan, pero salamat at buhay pa rin. Umiiyak na napayakap si Kitty kay Aling Sandra. Tiningnan kong singsing sa daliri ko. Buong-buo pa rin, pero alam ko ang kapangyarihan nito. Sapat para iligtas kami. At sa gitna ng sugat at pagod, naroon pa rin ang init ng pangakong pinaglaban namin. Salamat. Sa wakas, natapos na rin ng laban na to. Ngayon, makapamumuhay na kami ng masaya dito sa aming bayan. Maraming salamat sa utang namin sa inyo. Wala yon. Ang mahalaga, nakatulong kami. Sa ngayon, bumalik na muna tayo sa bahay namin. Kailangan natin magpahinga. Sa labas ng bahay ni Mang Ray, may kaunting usok sa paligid. Nagliliwanag ang langit sa pagsikat ng araw. Sugatan at balot ng benda ang katawan ni Mang Ray at Aling Sandra. Nakaupo sila sa duyan, habang sina Alejandro at Kitty ay naglalagay ng langis sa sugat ng isa pang nagpapagaling na aswang. Alam mo, Alejandro, kung hindi dahil sa inyo ni Kitty, baka naubos ang lahi namin. Mang Ray, huwag daw kayo magpasalamat. Kami nga po ang dapat magpasalamat sa inyo eh. Dahil kayo ang nagsiwalat ng totoo kina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Kaya kung hindi dahil sa tapang ninyong dalawa, baka natalo na kami. Kitty, Iha, salamat. Akala ko'y katapusan ko na, pero yung liwanag na galing sa singsing ninyo, parang panalangin naming tinugon ng Diyos.
Aling Sandra, Mang Ray, hindi rin namin magagawa ito kung wala ang paninindigan ninyo. Lahat tayo, lumaban. Tsaka natalo pa natin sina Lolo Bobby at Lola Lorraine. Kalahin mo yun? Grabe sa tagal ng panahon no? Ngayon lang sila napatumba. Pero may kabayaran. Hindi na natin inabutan ng buhay ang ibang albularyo. Nakita ko mga katawan nila sa loob ng kuweba. Lumaban sila hanggang sa huli. Pati mga gamit nila, sinog na lahat. Ay, nakakalungkot. Sila ang mga haligi ng paggagamot. Pero ngayon, kayong natira, kailangan niyong magpatuloy. Kinabukasan, hindi pa rin natatapos ang laban. Pero hindi na ito laban sa masasamang halimaw, kundi laban ng pagbangon. Sa bawat sugat ng aswang na pinagagaling namin, nakita ko ang pag-asa. Dahil hindi lahat ng aswang ay masama. Marami sa kanila ay biktima rin ng sumpa. Kagagawa ni na Lolo Bobby at Lola Lorraine. Isang umaga, nakahain ang umuusok pang salabat sa lamesa. Tahimik pero payapa ang paligid. Ako at si Kitty, nakaupo sa tabi ng mga halamang gamot. Sa harap namin, sina Mang Ray at Aling Sandra, nakikinig ng mabuti habang tinuturuan namin sila. Ito, kapag nilaga mong dahon ng sambong, tapos sinaluan ng katas ng luya, nakakatulong yan sa mga aswang na may lagnat. Oo nga ba? Akala ko dati, pag-aswang, papatiin agad. Pero ngayon, eto tinuturuan niyo pa kami kung paano gumawa ng gamot para sa kapwa namin. Hindi mo kasalanan na ganun ang pagkakaintindi mo, Mang Ray. Katulad ng mga tao, may masasama. Pero may mabubuting aswang din. Ano to, Alejandro? Para sa sugat? Ang tapong ng amoy, oh! Alamang bunga yan. Para yan sa sugat na hindi agad humihilom. Tsaka epektibo rin sa kagat ng kapwa-aswang. Kung ganito lang sana noon pa, baka hindi na dumaan sa matinding away. Naku sana nga. Pero salamat Kitty ha. Sa dami ng nawala sa amin, kayo ang nagpapatunay na pwedeng maghilom ang sugat ng kahapon. Aba, may pag-asa pa talaga mga sugat. Lalo na kung may mga katulad ninyo na handang magturo, hindi ba? Hindi lang sugat ang iniinom natin ha. Kasi sayan. Galit, takot, lahat yun. Unti-unting gagaling. Habang tinuturuan namin sina Mang Ray at Aling Sandra, naramdaman ko ang bigat ng unti-unting nawawala sa dibdib ko. Hindi na ito tungkol sa pagdanak ng dugo, kundi sa paninindigang baguhin ang kinagisnan. Ang mga halimaw na minsang kinatatakutan, ngayon kakampi na. At bawat halamang itinatanim namin sa lupa, parang binhirin ng kapayapaan na unti-unting sumisibol sa puso ng bawat isa. Nakatayo kami ng asawa kong si Kitty sa tapat ng bahay ni Mang Ray at Aling Sandra. Hawak niya ang lumang mapa. Ako naman, may bit-bit na basket ng prutas at halamang gamot. Kita sa mga mata nila ang taos-pusong pasasalamat. Kung may balak kayong bumalik, huwag kayong magdadalawang isip ha. Lagi kayong welcome dito sa amin. Babalik kami, Mang Ray. Pero sa susunod, magdadala na kami ng puto at suman. Pagsaluhan natin. Alejandro, ito ang daan pa uwi. Diretso lang, tapos liliko sa may punong balete. Pero mag-ingat, hindi pa tapos ang lahat. May pagsubok pa kayong haharapin. Salamat Aling Sandra. Sa pagkakataong maging bahagi kayo ng pagbabago. At maraming salamat din sa pagtanggap sa amin kahit noong una na ang tingin niyo sa amin ay panganib. Kasi nga, alam naming may masamang plano sina Lolo Bobby sa inyo Kaya yun ang naging paraan namin para balaan kayo. Pero ngayon, alam naming makakatulong talaga kayo sa amin. Huwag ninyong kakalimutan ang halamang sinaw-sinaw ha. Yan ang paborito ko ngayon. Oo, hindi mo kakalimutan. Sa susunod,
Isang sako yung dadalhin namin. O siya, aalis na po kami. Sana huwag na kayong lamunin ng galit sa puso ninyo. Hindi pa kami nakalalayo nang bigla kong maramdaman ang pag-ikot ng paligid. Parang may malakas na hangin dumaan. Huminto kami ni Kitty. Sa gitna ng daan, may tumayong matandang babae. Hindi namin siya kilala. May puting buhok, may pulang tela sa mga mata, at may hawak na baston. Magsasalita sana ako, pero siya ang nauna. Bago kayo makauwi, sagutin niyo muna ang katanungan ko. Ano ang natutunan ninyo sa paglalakbay na ito? Natutunan? Natutunan ko na hindi lahat ng itim ay masama. Minsan, ang tunay na halimaw nakatago sa liwanag. Oo nga. At ang pagmamahal, hindi lang sinasukat sa proteksyon, kundi sa pag-unawa at sa paghilom ng sugat ng iba. At ano ang susunod ninyong hakbang? Ituro sa ibang kakayahan namin, tumulong sa mga nangangailangan. At huwag nang tumakbo sa laban, kundi harapin ang mga aninong matagal nang tinatakasan. Tama ang mga isinagot ninyo. Kaya ngayon, handa na kayo umuwi. Mag-ingat kayo. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla na lang siyang naglaho parang usok. Nagtaka kami ni Kitty pero nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Hindi ko alam kung panaginip lamang ba yun o isa pang pagsubok ng tadhana. Pero malinaw sa akin, hindi sapat ang lumaban. Kailangan ding matuto at magbago. At ngayon, patungo na kami sa huling destinasyon. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, sa wakas, nakarating na kami sa bayan ng lolo ni Kitty. Tahimik ang paligid. Sa harap namin, isang malaking lumang bahay. Kakatok pa lang sana kami ay biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki. Payapa ang muka pero may kakaibang ningning sa mga mata. Apo, Alejandra, sa wakas, narito na tayo. Pasensya na kayo kung ako ang naging dahilan ng pagkaligaw ninyo. Gusto kong matapos na ang kasamaan ni na Bobby at Lorraine. Kaya, binabati ko kayo. Lolo, kayo? Kayo pala ang dahilan kung bakit kami naligaw? Oo, Apo. Nakita ko ang isang pagitain. Kayo lang ang makakatalo kina Bobby at Lorraine. Ang dugo ng dalawang mag-asawang albularyo. Mabuti na lang ho. Natapos na ang lahat. Gusto ni Lolo na ibalik ang balanse sa mundo, ng tao at ng mga aswang. At hindi natin inaasahang matututo pa tayong magmahal sa kabila ng takot. Marami ho kami natutunan sa bahay ng mga aswang lolo. At dadalhin namin yon hanggang sa aming huling hininga. Pagkatapos naming bisitahin sina Lolo, makalipas lang ang ilang araw, nakabalik na rin kami sa aming tahanan. Tahimik kaming nakaupo ni Kitty sa ilalim ng punong mangga. Kita ang buwan sa langit. Ramdam ang lamig ng hangin, pero mainit ang damdamin naming dalawa. Magkatabi kami na tila walang ibang kailangan, kundi ang isa't isa. Mister ko, hindi ko akalain makakarating tayo sa dulo ng laban. Akala ko noon, mamamatay tayo sa kuweba na yon. Pero hindi nangyari yun eh. Nandito pa rin tayo. Magkasama. At buhay. Ngayon nga, mas matatag pa tayo eh. Naalala mo nung una tayo nagkita? Akala ko ang tapang mo, pero ang totoo, takot ka rin pala. Tulad ko. Ay, oo, takot din ako, misis ko. Pero dahil sa'yo, natutunan ko lumaban kahit natatakot. Tsaka dahil sa'yo, alam ko nang may saysay ang bawat sugat sa bawat daan. Ay, hindi lang natin nilabanan ng mga aswang, mister. Nilabanan natin ang sarili nating galit
ang nakaraan at ang sakit. At nanalo tayo sa labang yun. Hindi dahil sa lakas natin, kundi sa pagmamahal natin sa isa't isa. Sa paniniwalang, kaya pa natin baguhin ng bayan, ng mga aswang. Hindi ko kailangan ng tahimik na mundo, mister. Basta ikaw ang kasama, sapat na para sa akin. At saka hindi ko kailangan ng sandata. Lalo na kung puso mo yung panangga ko, misis ko. Hoy, pinapakilig mo na naman ako ha. Pero pangako, kahit ilang laban pa ang dumating, hindi kita iiwan. At ako, pangako ko rin. Habang may gabi, habang may araw, ikaw lang ang magiging dahilan kung ba't ako lalaban. Ang pagmamahal at ang pagiging matapang ang naging sandata namin sa laban. Natuto kaming makinig, natuto kaming magpatawad, at ngayon, kami nagpatuloy sa aming panggagamot, dala ang lahat ng aral ng nakaraan. Hanggang dito na lamang ang aking pagsasalaysay ng aking buhay. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Muli, ako si Alejandro, at ito ang aking kwento.